Ganda ka kung dito natin ilagak. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo, opo. O, sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta. And its third-party fact checkers. Aha. Notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Kung galit ho kayo sa mga fake news, mga ka-update, para ho sa inyo ang video na ito. Mensahe na rin ho ito, mga ka-update, kay Auntie Claire Castro at lalong-lalo na dyan alam nyo na ho yan, si Kagawad Joey. Kasi kung siraan niya ito si Senator Marcoleta, mga ka-update, kung ano-ano na lang ho yung binabato sa kanya. Kaya dito, mga ka-update, may panawagan ho etong si Condante Marcoleta sa Meta. Sino ho ba yung Meta? Yung Facebook ko kay Mark Zuckerberg. Meron na ho siyang panawagan dyan na i-take down ho lahat ng mga fake news peddlers. Kaya mga ka-update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo. Pag-usapan, talakayin ho natin ang mga fake news sa social media. Ayan, opo. Pero kahit pa paano, basta tayo ay nagkaroon ng pagkakataon, kagaya ngayong araw, nandito po tayo para pagsilbihan natin. Ayan. Nabanggit na naman ng budget. Sabi niya, pasado na po sa second reading. Sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay. Ano ba ibig sabihin nun? Kapag ka sinabing pasado na sa second reading sa Senado, ang ating pambansang budget. Ang ibig sabihin kasi nun, Jen, ay lumabas na lahat yung mga tinatawag na institutional amendments, Okay. committee amendments, at saka yung mga individual amendments na manggagaling sa mga miyembro ng Senado. Katulad ko, Jen, nakapag-ambag din tayo ng inaakala nating pagbabago o amendment sa budget na inaakala nating dapat ay bawasan sa banda rito kung Opo. ilalagay doon. At gina-justify ko naman. At lahat naman ay nabibigyan natin ng katugunan. At ang maganda, open-minded naman ang ating chairman ng Finance Committee, Jen, si Opo. Senator Sherwin Gatchalian. Aha. Ayan, kaya masaya tayong may babalita na tayo ay nakapag-contribute, Jen. Ayun. So kasi, well, ang iba pong, ang may balita kasi, ewan ko lang kung nakita mo rin yun, no? Parang minority group ng Senado, ang dating parang ginigisa niyo pa ng husto ang budget at para bagang meron kayong mga disgusto doon sa nangyari sa deliberasyon, Sen? Hindi naman, Jen. Parte rin talaga yun ng Ayun. paghahanap pa talaga ng mga iba pang mga maiayos. Katulad ni Senator Alan, Jen, napansin mo. Opo. Although broad stroke yung kanyang ginawa sapagkat pinipilit niya na halimbawa yung aspeto ng yung stunting ba, yung bang Yung sa mga bata ay kagutuman. ang isang bata kasi yung first 100 yung first 1,000 days kapag wala kang nagawa doon at hindi mo naayos ang kanyang paglaki, mahihirapan ka na ma-rehabilitate yun eh. Ayun pala. Kaya pinipilit nila yung first 1,000 days ay magkaroon na ng intervention ng mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman mula pa sa pagbubuntis nung ina hanggang siya na may panganak, no? Kukwentahin mo yun, yung 1,000. Parang ano eh, kung first 1,000 days, parang 3 buwan yan, di ba? Hindi, 3 taon. Tatlong taon, no? Opo. Tatlong taon, pasensya ka, no? Opo. 365 days in Opo, one. opo, no? times 3, opo. So, yung 3 taon na yon, very critical yung buhay ng bata. Kailangan doon pa lang ay ma-address mo na lahat ang pangangailangan. Kasi kapag ka yun ay nagsimulang nag-manifest yung stunting. Opo. Ayun, hindi lamang sa nagiging pandak na pandak yung bata, pati yung isip niya may problema. Aha. So kahit anong introduce mo na rehabilitation, mahirap na eh. Ayun. Oho. So mga broad aspects ang kanilang ipinalilitaw dyan. Kailan po namin naabangan yung BICAM? Sen, kasi sabi nila dapat mag-schedule na kayo ng BICAM, di ba?
Mag-schedule siguro, pinag-uusapan pa kung sino yung sasama sa mga members ng minority, kung may sasama. Ng delegation. Ako naman, kung tatanungin nila, kayo na lang, sasabihin ko na, at kukunti naman tayo, so Oho. Kaya lang, huwag nyo na akong isama. Sen Jen, ang budget na higit na pinag-usapan ng mga kababayan natin nito nakaraang mga araw ay hindi yung national budget dyan eh. Oho. Kundi yung budget na pambili ng makakain nila na nagkakahalaga ng 500 pesos. Nako. Nang sabi Viral nga yan, no? Oho. At ang sabi niyo daw, ay amyendahan na lang natin yan. Huwag na kayo kumain. Tanggalin na yung Noche Buena na yan. Ako personally, alam ko, hindi sasabihin ni Senador yun eh. Di ba? Ayan, no? Alisin na lang doon yung Noche Buena dahil sa nagre-reklamo ngayon sa 500 eh. Mas maganda, kayo na po siguro ang maglinaw nito, Sen. Nakikita nyo naman at pinasinag nga. Yung account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Aha. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman, pilit nilang kinakalat, nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Aha. Oo, kaya yan, ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya, madali mong makausap eh. Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya doon sa sinasabi ko sa yung nagambaga ko kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga kung tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan eh. Oho. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Opo. Diyan pa nga lang mga ka-update, makikita ho natin kung paano ho nila siraan itong si Kong Dante Marcoleta. Kaya mga update, hindi nyo pwedeng palampasin yan. Lalong-lalo na ho yung etong taong ito, yung Kagawad Joey na yan. Matindi ho kung manira, double time ho. Double time ho magserbisyo kay Marcos Jr. Diba? Double time, baka double pay din kasi December ho ngayon eh. Diba? Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, Opo. ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagay. Para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, Opo. DICT. Opo. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers, Aha. notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. Okay. At Opo. yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila, kayo pong mga kababayan natin, kailangan mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Sa nabanggit niyo yung Cap Joey? May
Kagawad Joey. Yun ang Kagawad account. Joey? Yun ang account. Yun sa taas. O, yun pala. Ayan. So, yun ang may-ari ng Facebook account, Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila ay mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Oo. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari ba mga question mark, pero yung picture, Nandiyan na. nandun talaga. At saka kumalot na ito Ha? Opo, Kanya-kanya na ng version ito Meron pang tungkol sa Christmas bonus na pahayag nyo din daw Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila dyan? Napag-usapan namin Napag-usapan namin kahapon na Sen. yan. Oo. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa Parang langgam yan. Oo. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo Kaya kahit na wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan nyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki meron po, malaki. meron. Yun naman pala eh. Oo. Kaya pala, Pero sana, kahit na kumikita sana sila, dapat huwag silang mandadaya. Aha. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya, Nakatulong pa. para malaman ng tao yung sinabi ko, kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait. Yan. Dyan ha? Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, oo. Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas na- masarap pag-usapan, Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Oho. Kasi Ba't hindi na lang kayong dalawang gamitin nila? Ba't ako pa? walang mag-engage. Hindi naman kami sikat. Sabi niya, Huyo, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen, may pampalubag loob naman Huwag mo Bakit? kayo gaano magdamdam. Ano yun? May 500 di ba? ba? Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, kayo po ang top 3 Oo. performing senator ng Oo. ating bansa. Sa survey, Oo. Sa kabila nung lahat. Ayan nga mga kabdit, dahil nga sa galit nila dito kay Senator Marcoleta, top 3 ho siya sa, alam niyo na, performing senators. Kaya ho, tingnan nyo, double time yung mga na-make news ho sa kanya, yung mga naninira ho sa kanya, kahit na wala ho siya sinasabi. Lalo na ho dyan sa Noche Buena, wala siya sinasabi, pero dahil nga gusto ho siyang siraan, gagawin ho nila yan. Di ba? Pero wala ho silang magagawa. Milyon-milyong Pilipino ho'y naniniwala, nagtitiwala sa isang Rodante Marcoleta. Di ba? At ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon, kayo po ang na-appreciate ng taong bayan. Sen, ang dami nyo nalagpasan. Di ba baka fake news na naman yan? Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, kahapon, diniscuss din namin ni Nelson yung bagay na yan. Yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito Hindi, kakagaling ito sa numero. Ayan. Numero. Oo. Oh. Yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, nag-conduct ng survey. Oh. Yung numero. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang inyong dyan, ginagawa sa kanila. Nelson, kung Opo. halimbawa yung mga third party and independent fact checkers, Ayan, halimbawa ng napakalaki Meta, ng papel niyan, Sen. Tama kayo. kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, edi maging vigilant sila at proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasa-save nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Bakit meron pang fact checkers kung wala rin naman palang masyadong naiko-contribute? Parang nananatili pa rin
naikakalat sa maraming mga taga-subaybay o sa mga tao. Yan nga po ang ipinagtataka natin sa ano. Minsan nga, di ba, minsan ang gobyerno nagreklamo na dyan, di ba, Nelson? Naalala mo na bakit kapag ka anti-government, hindi dinadown. Pero kapag ka, yung mga nakalipas na administrasyon sen, pero kapag ka, minsan mga pro-government na mga ano, minsan dinadown nila yung mga post na ganyan, eh mukhang, aywan ko lamang po, Selective. selective Ang po yung mga pagpapack-check. fact-checker na ito eh. So, edi parang masasabi mo na bakit ang Meta ba hindi siya makakakuha ng independent-minded o kaya objective na fact-checker para sa ganun ay makasiguro siya? May dapat nga. Kapag ang kinuha mo ay may kinikilingan na sektor halimbawa, eh hindi siya talaga fact-checker. Tama. Selective siyang fact-checker. Hindi maganda yon. Isa po yan. Dapat kapag nahirang kang ganun, tungkulin mo kahit sino pang masagasaan, eh wala kang kikilingan. Oho. Yun ang talagang tunay at mapapakinabangan ng fact-checker. Alam mo, tama po kayo. At naalala ko nga minsan, may pahayag dyan si DICT Secretary Henry Aguda. Ang problema po kasi walang opisina ang social media sa Pilipinas eh. Pumupunta pa po ng Singapore, di ba, Nelson? Ang kanilang main office, kaya ang kinuha ata sa Pilipinas, fact-checker lang, Sen. Yun ata ang isa sa mga, sa kabila ng ang Pilipinas, ay isa sa pinakamaraming gumagamit po ng social media. Ang problema ko lang naman yung fact-checker na kanilang ma-appoint, dapat talaga yung objective, yung walang kikilingan para makasiguro tayo. Yun lang naman ang inihingi natin sa Meta. Tama po. Well, sana ho. Ngayon, so ida-down na ba? Kailan pa bang bago nila i-down yung post na yun ni Cap Joey na yun, Kagawad Joey na yun? Sana, pag nakikinig sila ngayon, ora mismo sana makagawa sila ng paraan para ma-take down. Ayun. Di ba? Oo. Kasi kung fake news, hindi pakikinabangan eh. Totoo po. Makakapanlin lang sila ng maraming tao. Oho. Ayun. Palagay mo na, Son. Ang problema, paulit-ulit ito eh. Kailangan talaga may masampulan. Kasi hindi lang kayo, Sen, ang biktima nito eh. Marami ng personalidad ang kunwari ay sinabi, hindi naman pala. Oo, apakarami. Pero yung yung parusa ba ay parang i-take down mo lang? Mukhang ganun Wala po wala bang magiging pananagutan kung sino man yung... Alam bang magagawa yung Meta na kilalanin, matukoy, kapag natukoy, ano ba yung kanyang responsibility? Ano yung kanyang magiging liability? Mapaparusahan ba? At kung mapaparusahan, ano bang parusa para sa kanila? Nako, wala Sen eh. Sa part Meta, ng lang Meta, yan. wala no? Maliban na mag-file kayo siguro ng kaso. Aanuhin ka doon lang. sa nag-post. Ang pinakamabigat na parusa ng Meta dyan, i-deactivate lang yung account mo. Yung hindi ka na makakapag- Sa ngayon, ganun lang. Kasi maaaring yan, dumami o kaya pati yung extent ng kanilang panlilin lang, malay mo sa susunod na mga panahon ay mas lalong lalalim, magiging, anong tawag doon? Malala. Magiging malala at saka yung gagawin nilang pamamaraan ay magiging mabalasik. Totoo po yan. Maaring nakakatakot. Maaring magkaroon pa ng damage sa sa mga kababayan nating makakakita. Wala ba silang iniisip na pamamaraan para matakot man lang o kaya kahit anong paraan lang. Kaysa ngayon kasi, pagka tinake down mo lang, ngingiti-ngiti lamang yung may-ari ng account. Ayun nga po. Gagawa ng bagong account yan. Napakadalis pa na magbuhat ng account. Ay, nako. Anyway, ayan po ang dilemma natin kung ang pag-uusapan natin ay social media. Ayun. So, ano pa? So, okay na tayo doon, Sen, sa budget natin. So, magantabay tayo para ho sa third and final reading sa Senate. Ganun ang mangyayari. Pero gusto mo, sabihin ko sa iyo yung mga na-contribute natin. Interesado ako dyan, Sen. Para maintindihan naman ng mga kababayan natin. Paano ba yung mga pamamaraan? Ano bang ginagawa nila? Opo. Kasi yung budget na natapos, halimbawa, natapos na sa mababang kapulungan, yun ay dadali nila sa Senado. Yun naman ang titingnan ng Senado
para sa ganun, rebisahin uli. Kaya makikita mo, pangkaraniwan na, yung ginawa ng mababang kapulungan, kung tawagin yun ng HGAB, ibig Opo. sabihin, General Appropriations Bill na nanggaling sa mababang kapulungan. Yung ngayon ay hihimayin at gagawa ng report ang Senado. Ang tawag namin ay committee report. Opo. Ngayon, yun na ngayon ang magiging basihan nung pag-aaral at kung makakapag-introduce ng mga amendments, institutional and otherwise. Ano? Institutional, pagka sa ahensya, halimbawa, nakakita ka ng budget na alam mong parang hindi naman tugma doon sa kanilang ginagawa. Gaya ng binanggit ko kanina sa iyo, no? Yung NTC, nakita ko yung kapabayaan na sipisipin mo naman, bumili sila ng equipment. Napakaganda nung layunin dyan, Nelson. Opo. Yung equipment, meron siyang kakayahan na tulungan ang pamahalaan para ma-detect ang terrorism. Opo. Binili na itong equipment na to 2021, 2022, panahon pa ng pandemya. Oho. At pagkatapos ay meron pang kakayahan para sa mga panahon ng sakuna. Halimbawa, may mga paglindol, pagyanig, ano? May natabunan ng mga kababayan. Magagamit mo ito para sa ganon, ma-detect mo kung nasaan yung mga natabunan Maski sa mga nabaha, yung mga nalunod, Oho. makikita mo. Ngayon, yung dalawang equipment na yon, binili nila ng halos 1 bilyong piso. Wow, napakamahal pala. 2021, 2022. Opo. Napansin ko, dun sa isang component, 390 million, pero nung makita ko sa kabilang impormasyon, local lang pala ang nag-supply. Oho. Binili niya dito mismo sa ating bansa. Parang trader lang yung nakausap ng NTC. Okay. So nabili niya 24 million yung isang component. Ipinasa nila sa NTC 390 million. Wow. Laki. Pagkatapos, para magamit mo yon, meron pang budget na 20.8 million na training. Mag-training kayo dahil sa paggamit. O isang training na gagawin sa isang araw sa Singapore at saka mga ilang araw sa Israel. Ngayon, naglista sila ng mga pangalan. Ng mga tao mag-training. Oho. Parang nakita ko mga 8 hanggang 10 tao yun. Ano? Okay. Oho. Ni-reject ng Israel dahil yung mga tao, nung in-analyze niya, hindi sila yung dapat mag-training. Hindi qualified. Kasi technical talaga Opo. May pagka-anti-terrorism pa yun. Ni-reject ng Department of, anong Ministry of Defense ng Israel. Sa mga tweet, hindi natuloy yung training. Nako. Oho. Pero pinalitaw ng NTC na nag-training sila. Aba. Ayan, Magaling. Ano? Oo. Then, ni-require ko sila, sige ka, kundi pakita ninyo yung dokumento. Anong training. Na Pinakita talaga nila training, ngayon. oh. Nag-seminar sila. Iba ka ako yung seminar sa training. Ayun. Pagkatapos, sige, para makita natin kung functional yan, Opo. dali nyo rito. Nagkasundo. Doon pa lamang sa parking, sabi ko doon sa mga staff ko, salubungin nyo sila. Okay. Opo. Ayokong aakyat sila rito ng ang dadali nila ay yung mga equipment na kung saan-saan lang nila kinuha. Opo. Oho. Baka mamaya hiniram lang nila, ganyan-ganyan. Oho. Ito kako yung mga serial number, kailangan ito yung ipakita nila. Opo. Hindi na natuloy yung makiat kasi hindi nila na-present yung mga merong serial number. So, hindi functional talaga. Napakalaking kalokohan ng ginawa. Kaya sabi ko, nakita ko, Opo. sabi ko, bawasan natin ka ako. Masyadong marami ang budget nila. Dadalhin natin sa CICT yung iba. Sa CICC. Opo. CICC, sapagkat yung CICC, yan ang maraming ginagawa para sa ganun ay mailigtas sa maraming mga kamalian at misinformation ng ating mga kababayan. Katulad nga ang diniscuss natin kanina. Yes po. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Nelson. Halimbawa, yung binabanggit ko kanina na ito yung tupad. Alam niyo ito yung emergency Opo. na trabaho na ibinibigay sa ating mga kababayan na walang trabaho. Yes po. Magtatrabaho siya ng mga ilang araw. Pagkatapos, kung ilang araw yun, babayaran ka ng Opo. minimum wage, ano? Under dole po yan. Opo. Oo. Kaso, itong ayudang ito, maraming pagkakataon na na-flag na ito ng COA.
Ibig sabihin, yung minsan, yung pagkakalista, mali. Yung ipinagtrabaho ng araw, dinagdagan lang, hindi naman gano'n. Ano. Nakita ko dito sa 2026 Budget. na committee report na namin. Dumaan na sa, dumaan na sa napag-usapan amin. na. Committee report na ito 11 billion mahigit pa rin. So sabi ko, nagmungkahi ako na tatanggalin ko yung 3 billion dito. So imbes na 8 billion plus 11 billion, magiging 8 billion na lang. Saan ko dadalhin yung Saan ko dadalhin yung 3 billion? O sabi ko, yung 1.5 billion dadagdagan ko ng budget yung high value crops ng Department of Agriculture. Okay, opo. Dahil sa akin, mas importante ito. Dahil yung high value crops, Jen, ang dami ngayong mga ibang bansa na gustong mag-import ng mga produkto natin, katulad ng durian, yung saging, yung mangga, at saka yung coconut. Opo. Ayun nga ho mga kabdate, kung meron ho kayong naging reaction, opinion, pag-usapan ho natin sa ating comment section, lalong-lalo na, mensahe na ho yan kay Auntie Claire Castro na mahilig ma-make news. Mahilig ma-make news. Ayan mga kabdate, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.